Luke chapter 6 verse 38. Okay. Basahin ko at sundan nyo sa mga Biblia. Okay. O, basahin natin ang sabay-sabay. Luke chapter 6 verse 38. Kung kulang ka mo. Luke chapter 6 verse 38. Read. Begin. Give, and it shall be given unto you good measure, pressed down and shaken together and running over, shall be given to your bosom, for with the same measure that giveth, without it shall be measured to you again. Okay, ang title, Giving is Essentials. Giving is Essentials. Yung pabibigay ay mahalaga. Pray na kita. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po ng marami sa iyong salita. Forgive us and cleanse our heart, Lord. Thank you. Help us. Help me to preach thy word. At meron kami matutunan spiritual at sila maunawaan po nila yung salita. Thank you sa blessings today sa word of God. At i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig. In Jesus Christ's name. Amen. So, dalawang turo ang pinaka-importante sa simbahan. Yun ang giving at soul winning. Sabi nga ni Missionary Fernandez sa East Timor, you cannot go around without around. You cannot go around, di ka man na makapanaw-panaw, makapunta doon sa gusto mo kung wala kang round, kasi wala kang pera. You cannot go around without around. So, importante yung giving. Kung makapag-soul winning ka, kailangan mo ng panggasolina o pamasahe para sa pag-winning, may humahayo at may sumusuporta sa mga humahayo. Katulad ko, paano ako makapunta doon sa may Washington, sa may Bulwang, sa may Banga o singa lugar kung walang bigay sa akin na panggasolina. So ako gasolwining, so may nagasuporta. So importante yung supporter sa gawain ng Panginoon. Katulad rin sa mga military natin o army ng ating Republika ng Pilipinas. Sila yung sa peace and order. Sila dito tayo maging mapayapa tayo dito. Walang gadisturbo kasi may mga army o police o military, navy na nagagabantay sa ating bansa kay baka pwede tayong salakayin ng mga ibang bansa. So, dito tayo kaya mayroong threat ang ating bansa within and without. Kaya ang Republic of the Philippines ay sumusuporta sa kanila, sa mga army, military, sa pamagitan ng pagkain, armas, makinarya, pera, suporta sa uniforme, gamot, gamit, sweldo, etc. So, Philippine government is giving them all kinds of support. Kaya giving is essential, mahalaga yan. Number 1, giving your life to God. Giving your life to God, yan ang number 1. So, pagbibigay ng buhay natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, give and it shall be given unto you. Pag binigay mo buhay sa Diyos, alam nyo, pag binigay mo yan ang magandang desisyon sa iyong buhay. Bakit? Kasi yung buhay naman natin galing sa Diyos, di ba? Tapos ibibigay mo sa Panginoon. At maganda yan, blessed ka. It's more blessed to give than to receive. At yan ang gusto ng Panginoon na yung buhay mo ay ibigay mo sa Kanya. At pag ang buhay mo binigay mo sa buhay na Diyos, ang buhay mo ay maging kontento. Bakit ang mga tao ay hindi kontento? Yung mga corrupt. Kasi nga wala sila hindi na binigay ang buhay nila sa Panginoon. Walang contentment. Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, binigay mo yung buhay mo kay Jesus Christ, ang buhay mo ay maging kontento, buhay mo ay maging masaya, buhay mo ay may direksyon, may purpose, buhay na bastante na at iba pa. Siyempre, mayroong pagkakataon din naman kakagano ni Apostol Pablo na naranasan kong managana at maging salak
May time man na maraming bigas, may time man na kunting bigas, may time na walang pera, may time na maraming pera. Ganun yan ang buhay. Hindi lahat may time rin na ibig sabihin ay hindi naman sa lahat ng oras ay nakatawa ang tao ay may time na tatawa, may time na iiyak. Sabi nga ng phrase na he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose, sabi ni Jim Elliot. True wisdom lies in trading temporary and ultimately transient position. Things you cannot keep, mga katulad mga temporary things you cannot keep na, like physical life, for permanent eternal treasures, things you cannot lose. Yung mga permanent eternal treasures, yun yung hindi mo mawala, like eternal life with God. Alam niyo, lima sila napatay dun sa mga Auca people o Auca tribes sa Ecuador noong 1956. Dahil ang gusto lang naman nila ay mag-share ng Bible, ng Word of God. Pero dahil yung mga tao doon ay hindi pa nakakilala kay Jesus Christ, napatay sila. Imagine, napakabata rin ni Jim Elliot. The right decision ay bata pa. Iba nga, sa tiyan pa lang ay dedicate na sila sa Panginoon. Yung mga magulang nila na, Lord, itong yung maging anak ko ay ibibigay ko sa iyo ito, mag-serve sa iyo. Kaya, bata pa lang, minsan iba sa tiyan pa lang, pinapanag-agad naman katulad si Hana. Si Hana na nanay, ay nangako sa Panginoon na, Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Yung anak ko ay ibibigay ko sa iyo maglilingkod. At yung anak niya ay si Samuel. Unang propeta, no? Hindi ako makamali. Si propeta Samuel. Sabihin, sa tiyan pa lang ni Hana, ay bigyan niya na sa Panginoon yung maging anak niya. At yun ang anak niya si Samuel. Binigay niya. At yun yung nag-ano kay David. Ay kay Haring Saul muna, din kay David na maging hari. First and second king sa Israel. So habang, ibig sabihin, na-dedicate na sa Panginoon. Kahit si Samson, dedicate siya. Na ito, kaya Samson, hindi ka titikim ng alak, hindi ka magpapagupit ng buhok, para yung ikaw talaga ay dedicate ka sa Panginoon. Ibig sabihin na dedicate ay na ihandog. Dedicate para sa Panginoon. Dedikado ba? Iba naman yung i-dedicate. Paskil naman yung dedicate. Yung siya na i-dedicate. Naalala ko tuloy yung committed. Yung sabihin na committed ay parang committed ako sa iyo ha. Kumbaga sa boyfriend, girlfriend ay committed na ako sa iyo ha. Ibig sabihin ikaw lang, commitment ba? Kaya minsan yung English na committed, naging Tagalog, committed. Ay, committed ay. Umiksip. Kasi nag-isip niya, committed na. Kaya naging unfaithful na siya sa kanyang partner, mag-asawa o magkasintahan. Yan. Kaya, the right decision ay bata pa, sa tiyan pa lang nga, minsan, nadidikit na sila ng kanilang mga parents sa Panginoon. Habang malakas pa. Diba? Habang malakas pa. Kaya yung edad nyo yan, no, mga kabataan kayo, yan yung tama na mag-serve sa Panginoon. Ako nag-serve sa Panginoon, nag-Bible school. Ang edad ko na, pumasok ko sa Bible school sa Laguna. Ang edad ko ay 26 years old. Graduate na ako noon ng 5 years sa Commerce. By God's grace, na working student ako sa Garcia College. 5 taon ako naglilinis, nagwawalis, naglilinis ng CR ng lalaki at babae. Sa Garcia College, dyan pang KH na yung grocery, Garcia College yan, dati. Kaya bininta na. So, yun, nag-working student ako. So, pagka-graduate ko, nag-training rin sa DBP at Battlefield Boxer na trabaho. And then, nakapagbawa ako sa mag-Bible school. Kaya pumasok ko sa Bible school, 26 years old na. At least medyo bata pa. Yung iba talaga mga anak ng pastor, siyempre pagka high school sa academy, graduate, diretso na agad sa Bible school, Bible college, kasi siyempre mga bata pa sila. Kasi
Siyempre, mga pastor na kami ng tatay. Pero yung classmate ko rin, may edad na rin. May mga 30, mayroong mga 45. Pero iba nga mga sarinto, dentista, nag-aaral pa rin sa Bible School, panggabi lang. Siyempre, mga trabaho sila. Para may kaalaman ng basa Biblia. So, ganun, bata pa. Di ba, nabanggit ko kinyo? 33 years old yung chief of police na acting sa Washington, no? Wapo, bata pa. Ay, may sakit malamang ay kinuha na siya ng Panginoon. Kaya nga, give your life to God habang bata pa. Bigyan niya yung life niya para sa bayan at kanyang mga kabaro, katrupa, para ma-develop yung Washington sana, maraming plano, pero kinuha na siya ng Panginoon. So tayo naman, give our life to God because God the Father gave His Son to us. Even ang God the Father, ang Diyos Ama, binigay niya sa atin si Lord Jesus. Di ba, binigay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God, yung God ay the greatest lover, the greatest giver. Ang Diyos na nabibigay sa atin ng hininga, ng buhay, ng everything, ng talino, at siya rin ng greatest lover. Kung walang nagmamahal sa iyo, nire-reject ka, katulad sa pag-reject rin sa akin, kahit sa katrabaho ko, sasabihin ako na, wala ka namang kwenta dito, kaya pinapalayas palagi kung saan ka eh. Sinabihan ako na wala akong kwenta, nire-reject rin ako. Pero ang Diyos, the greatest lover. Kaya kung nire-reject ka, sige lang. Even si Lord Jesus, nire-reject. Sabi ng John chapter 1 verse 11, He came unto His own, pumunta siya sa kanyang sariling bayan sa Israel, di ba? Mga babayang Hudyo, pero hindi siya tinanggap. Kaya sa verse 12, but as many as receive Him, ang tumanggap kay Jesus, binigyan ng authority, power to become the sons of God. Kaya tumanggap tayo kay Jesus, anak na tayo ng Diyos. Si Cardi, tumanggap sa Panginoon Jesus, kailan nga? Kailan yun, Cardi? Kahapon, no? Kahapon? Ha? Hindi. Sabado kahapon. Ano Friday? Ng Friday. Ng Friday, so 21. So tanda mo, December 21, tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong personal Lord and Savior. So, sabi ng Bible, anak ka na ng Diyos. Kaya kung anak kasi ko ni Duterte, ang ibong-buong, kung tuwa ka, no? Or ayaw mo na lang kasi ang gugulo nila. Ang gugulo nila sa politika, no? Anak ka lang ng gobernador. Diba? So, anak ka na ng Diyos. So, salamat na ganun. God is the greatest lover, giver. And then yung love, yun yung the greatest degree. Diba love? Yun yung the greatest degree ay yung love. Yung the world, the greatest kumpanya, siyempre mga tao. Then that He gave the greatest attitude. The greatest attitude yan. Yung nagbigay. Bigatin Son. The greatest gift. Kung binigay ng Diyos Ama, yung the best niya, Jesus, siyempre ibibigay niya rin sa atin yung mga gusto nating desire nating puso. Pero wait lang tayo. Ano mga ambisyon nyo, teacher, nurse, engineer, ibigay rin niya ng Panginoon. So, magantay lang. Okay? Bigatin Son, the greatest gift, that whosoever, the greatest opportunity. Siyempre, kahit sino, di ba? Opportunity, greatest opportunity. Whosoever, believe it. The greatest simplicity. Simple lang, no? Mag-believe ka lang. Maligtas ka. Yan. So, ganun lang yun. Pag nag-believe kay Jesus, ligtas na. Yun ang sabi ng Bible ay, whosoever believes in Him, have eternal life. Kung nag-believe. Siyempre yung pag-believe na, totoo, siyempre. The greatest simplicity. Siyempre yung pag-believe kay Jesus, gatanggap ka sa Kanya, tawag ka, whosoever shall call upon the name of the Lord, shall receive the sinner's prayer. Kasi yung mga yung baptist ay, hindi na sila agree sa sinner's prayer. Pero kita agree dyan sa Bible naman yan. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Nag-call sa Panginoon, nag-pray. Nag-pray nga yung magnanakaw sa kanan eh.
Napunta siya sa langit, 9 words lang, di ba? Anong ang first word? Lord. Remember me when thou comest into thine kingdom. O, 9 words lang. Nag-pray rin siya. O, punta sa Savior. O, kaya, the greatest simplicity delivered in Him. In Him means si Jesus, the greatest attraction. O, salamat tayo. Ang sinasamba natin dito ay si Lord Jesus, si Espiritu at Kamatuoran. Okay? Yung Jesus of the Bible, yung Jesus na wala na sa krus, nabanaw na resurrect na. In Him, greatest attraction. Salamat tayo, si Lord Jesus ang ating itong sinasamba. Nakakalungkot nga doon sa China yung pastor, no? Ginapon sila, oh. Hinuli, mga pastor doon, ginadakop sila, tapos ginapriso, 3 years priso. Mapriso sila. Bawal pala doon, komunista kasi sa China. Bago rin sa North Korea. Madakpan ka may Bible, parusahan ka hasta sa iyong apo. Imagine, ano? Grabe. Ganun na sa Nigeria. Mga Christian ko sa Nigeria, sa northern part, pinapatay si mga Christian. Pinapatay ko ng mga Muslim extremists. Pinapatay sila. Grabe. So doon, mas maganda nga dito, at least kung tayo, malaya tayo na nakapagtitipon. Sa Vietnam, bawal ito. Nakasarado. Eh, dun sa mga apartment sila, nagatago. Bawal. Kasi, kanina sila ko. Kumari na yung birthday, pero kasimba pa na. So, malaya tayo ngayon. Dito nag-anong sa Panginoon. Yan ang greatest attraction natin, si Lord Jesus. Yung Jesus of the Bible, Jesus Christ of the Bible. Yan, si Jesus. Kaya, salamat tayo, hindi ang ating sinasamba ay yung yung palaka, yung buwaya, yung kambing, yung baka, yung daga, yung araw, yung bituin. Kasi yung sa ibang paniwala, kahit sa Hindu, ang kanilang Diyos, 1 million gods. Imagine 1 million gods. Sa atin lang, 1 God lang. In 3 person, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Isang Diyos na, pero may mga Baptist, di ba, 3 God sila, ha? Pero tayo, 1 God, ha? Kasi sa Bible, 1 God. 1 God, in 3 person, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Should not perish. Ibig sabihin, the greatest promise, hindi na mapahama. Hindi na tayo mapahama pag naniwala tayo kay Jesus Christ, sarado ng impyerno sa atin. And then, but have everlasting life. The greatest position and everlasting life tayo. Yung chief of police ng Washington na yun, no? Manakatin siya ng Bible study at tumanggap sa kay Lord Jesus. 33 years old, namatay siya. Sa langit na siya. O, tumanggap sa kay Jesus Christ. Yung Lord. Siguro kay marami man sa Washington, mga pastor doon, mga Bible study. Yan. So, yan yung blessing sa atin na ang Diyos ay hindi tayo ni-reject. Ni-reject man ikaw ng tao, ay ikaw ay hindi i-reject ng Panginoon. Sabi ng Biblia, no? Ang lumalapit sa akin, sabi ng Lord Jesus, ay hindi ko itataboy. Pero nakakalungkot ng mga pastor na, kung ayaw nyo dito, magsilayas kayo. Ayaw niya sa akin, magsilayas kayo. Grabe, no? Sabi ng pastor, ayaw yung magpaturo sa akin, ayaw yung maniwala sa turo ko, ayaw yung magpasakop dito. Layas kayo. Isa lang ang pinto. Sa ibang simba kasi, 2 pinto, 4. Paabi, no? Samantala si Lord Jesus ay hindi ganyan ang attitude. Si Lord Jesus ay pinapalapit niya yung tao, mga bata. Let the children come unto me. Minsan yun, nangyayari na sa time natin, pero hindi naman natin ang pastor, ha? Naging kung na yung mga pastor, naging na-over na sa authority, sa power, wag naging dominante, paano nila, na manipulate, no? Na manipulate na. So, ganon. Visualization natin sound. Kaya, si Lord Jesus ay gusto niya ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Yan. Thank you, Brother God. Yan. Kaya,
Sabi nga ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. So, ibig sabihin, binigyan niya yung buhay niya sa Panginoon dahil sigurado siya na hindi niya mawawala yung eternal life na magiging niya because of God. Diyan ang tamang desisyon sa buhay habang bata pa na naglilingkod na sa Panginoon tayo. Kaya giving your life to God is the best decision na magawa mo sa buhay na ito. Kaya pasalamat tayo na kayo, bata pa, ay nakapakinig na kayo ng Word of God. Kaya anong giving natin o paglilingkod sa Panginoon ay hindi pa rin sapat yan sa ginawa ni Lord Jesus. Tama? Hindi natin matumbasan yung ginawa ng Panginoon. Yung kanyang sakripisyo, tatapatan natin na ating paglilingkod, hindi yun matumbasan ang ginawa ni Jesus sa atin sa cross. Oh. Number 2, giving your resources. Yan. So, number 1, giving your life to God. Number 2, giving your resources. Ibig sabihin, ating investment. Kaya sabi sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over shall be given to your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So giving your resources, ang ating mga resources, ang mga resources natin, investment natin yan sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, wala naman tayo. Nung pinanganak tayo sa lupa, dito sa lupa, wala naman tayong dala. Di ba? Ano paglabas ng bata sa panang nanay, sabi niya, uwa. Uwa daw, walang dala, di ba? Sabi ni Job, naked came I, naked rin akong babalik. Ibig sabihin wala tayong kadala-dala. So lahat ng meron tayo ay sa Panginoon yan. Kaya mag-ipon sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. So ibig sabihin, mag-invest tayo sa Panginoon sa gawain ng Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Kaya yung mga bagay, kung meron tayong mga resources, may mga sasakyan, mayroong mga machinery, lahat ng material things, logistic, ano man, ipagamit natin sa Panginoon. Kung mayroong mana lang sana ng lupa kami, mga hindi katulad dito sa Kalibo, no? Yung mga naunang mga tao dito, katulad mga apelido ng mga Garcia, mga Kimpo, mga De La Cruz, no? Sila nakakuha ng mga talito, yung mga lupa sa within poblasyon, no? Kaya minsan ang renta, pag may pagawa sila ng building, minsan ang renta, pinakamababa noon pa, tagal na yun, mga 10,000, no? Pero ngayon siya, mga 15,000 yung magrenta lang, no? O baka 30,000 na, no? Nagsarado na doon yung 7-Eleven sa may hospital, kaya nabasa ko sa mga comment, ang renta daw ay 50,000. Siyempre, malugi ka talaga niyan, kaya empleyado, wala pang renta, nagtatrabaho lang sila, ang negosyante, para pambayad lang sa renta. Wala talaga, hindi talaga pagmamahal ang renta dito sa Kalibo. Sa kung pamilya ko lang, no? Kung may mga property ng lupa, tapos may share ako, sigurado church gid ang ipa ko. Bethany Baptist Church, Mission, Kalibo gid. Sigurado yun, kung may hati lang ako ng mana, ng lupa. Yan talaga, siyempre, para sa Panginoon. Kahit saan nga mapunta, bawat bahay ay sambahan. Mapunta ng Korokor, yung bahay pinagawa nanay ni Dennis. Nag-serve ng charity, ginawa kong bahay sambahan doon. Iba naman audience na sa Korokor. Dito rin sa Korokono. 1975 pa dito. 74 sa Korok 6. So 50 years na pala dito ito. Hindi lang mapaganda kaya ang lupa ay may-ari doon sa harapan. So, pagawa ni sana, wala pa na to. Pwede pagawa ka ng 3 palapag, no? Total ang parking nga sa plaza. Pero hindi na kasi. Yan. Kaya,
Ibig sabihin pa yung mga resources tayo, paggamit sa Panginoon. Meron nga mga nasira ng gospel, no? Meron siyang, ng Pajero. Dahil nasiran siya ng Word of God, tumanggap kay Jesus, natuwa, binigay niya yung Pajero niya sa pastor. Hindi, no? Tapos yung Pajero na yon, bininta ng pastor at pinagawa man ang church building man, dinagdag ba? Kaya, mga ganun, no? Mga membro sa simbahan, kay Pastor Nabriman, binila man siya ng sasakyan, Avanza. Sabi, Pastor, hindi ako kayo, no? Siyempre, patay sa ko pa yan, eh. Problema pa ako sa magkano naman na Avanza ko, 1 million. Hindi, magkano pa si Pastor na pang-text na 100,000. Sabi ni Pastor, hindi. Problema pa ako ng pang-text, ha? Pero, binigyan. So, yan. Praise the Lord. Kaya, mga ganyan ba na mga resources ay paggamit sa gawain ng Panginoon. Kaya giving is essential. Number 1, giving your life to God. Binigyan ka ng buhay ko sa Panginoon, no? Palagi. Sa Bible School, surrender, mission. Ayan. Then giving your resources. Kaya ang mga resources dito ay para sa Panginoon. Then the last, giving them the message of salvation. Yan ang pinaka-importante. Bigyan natin sila ng message ng kaligtasan. So, importante sa turo ng simbahan ay winning at giving. Siyempre, kung may giving, siyempre may panggasolina, may pagkain na nagahayo. And ang message ng salvation natin ay through the Lord Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ saves. By all means, save some. Kaya ang message of salvation mahalaga. Siyempre mahalaga rin yung about message of prayer, church attendance, giving, witnessing, importante, and then yung ating child, yung ating personal devotion, ating personal growth. Siyempre mahalaga sa lahat yung message of salvation. Alam mo, tuwa ako nung yung sino yan, nanay ni Ate Merlin, nanay ni Ate Merlin Canario. Ang nanay niya nasa ospital, tapos ay patawagan ng pare, iwat pare, ay ako lang ay ito man ako nabisita. Tapos kinsulwini ko ba, nasiran ko ang din tumanggap man kay Lord Jesus. Mga 70 plus ni mo, may sakit man. So, nung tumanggap sa kay Lord Jesus at pinang-adlan man, namatay man, no? Pero sa akin natuwan ako dahil bakit boundary na ako, ibig sabihin ay hindi man ako nakatrabaho man na sa kung saan, gobyerno o sa private. Pero at least nakashare ako ng message of salvation. May tungtuan na, yung parang boundary na ba? Ayan. Yun yung sinasabi ko yung message of God. Kay Hardy, nasiran din ng message of salvation. Siyempre tungtuwa rin ako. Meron rin taga Subic. No? Taga-Angeles pa yun. Pampanga. Siyempre, dito siya nakasawa sa Kalibo. Nasiran ko rin. Natambay lang siya sa tricycle eh. So, in-approach ko sa storya. Maya-maya na, nasiran na ng salvation. So, tumanggap man. So, parang sabi, boundary na. Pero maganda rin na gamisyon ka pa, meron ka pa kayong tawag na tent making. Ibig sabihin, hindi lang niya sa church, siyempre, kayo, wapamata mo offering eh. Siyempre, estudyante. Kaya mo kay JJ, kung may baon ka na 20, yung 2 piso doon, yung tithes mo, iwalay mo, i-offering mo. Ay, siyempre, estudyante ko na kayo, wapamata mo, giving din na masyado. Pero kung may mga trabaho ka mo, kaya, salamat ako na yung ating ating puso at ating mission, church mission ay may puso para sa salvation na dito sa Kalibuan Biyan. No? Marami na tayo by God's grace nabigyan ng gospel tracts na within sa Bethany ay na rin. Baka sobra na mga 1,600 na siguro na mga mabasahin ng gospel tracts. Nabigyan natin. Yan.
Kaya importante yun, yung message of salvation na maligtas ka. Napakaganda sa isang church na nagbibigay ka, at least yung binibigyan mo ay sigurado ka na ikaw naman ay na makasigurado na yung ituro ng simbahan ng salvation sa ibang tao rin. Ang masaklap nun, sige ka bigay tapos wala nang patutuman pala yung binibigay mo, ibig sabihin ay sasayang lang. At saka pa, hindi ka pa pala ligtas, ibig sabihin hindi ka pa nasira. Pero kung napabila ka sa isang grupo na save ka, nasira ka ng salvation, tapos doon ka pagka-support, blessing yan. Kasi naman, sige ka bigay, yung iba nga sige bigay sa mga kulto, tapos hindi manggali sila save. So nasayang lang. Pero kung sa tamang simbahan ni Lord Jesus, siyempre si Lord Jesus ang ating head of the church. Yung pastor, Pastor Nabli, and their shepherd. Ako naman ang missionary pastor. So ang turo dito ay salvation. Ang turo dito ng kaligtasan ay by faith, by grace through faith kay Lord Jesus. Kasi siyempre paniwala tayo sa sinner's prayer. Yung iba ay magbilip lang. Wala na sinner's prayer ay parang hindi ako conforme doon. Kaya sa Bible kasi nag-pray naman yung magnanakaw sa kanan. May Bible verse na that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Meron pa sa Romans 10:30 na so sa kulapandan ng thou shall be saved. So may prayer. Sinner's prayer. Patulad na pagpatanggap ko kay Hardy. Di ba? Tinanggap mo Hardy si Lord Jesus bilang Lord and Savior mo, di ba? So sabi na pa ako ng Diyos sa iyo sa John 1:12, anak ka na ng Diyos. So pag anak ka na ng Diyos, ang tumanggap rin sila. Yung iba dito, siyempre, sa langit tayo pupunta. So habang buhay pa tayo, may gagawin pa tayo. May isya pa tayo dito sa lupa. At yan ang binibigay natin na giving them the message of salvation. Huwag delikado, galing ito ng basketball kami sa Makatapo, Webe sa Gahon. Sobrang ako sa galaw-galaw na nahilo. Nag-blurred ang paningin. Ay sabi na gulpihan daw ako. Siyempre manami ako ka basketball. Kay Brady Girl, basketball tayo sa December 8. dapat kasi may warm-up muna, may practice. So wala doon. So yun. Ang message of salvation, buhay pa. Pero may mga nadiskrasya na sa mga ganyan gulpihan. Pero salamat buhay pa ako. Ibig sabihin, may gagawin pa. Message of salvation. Mag-share pa tayo. So kayo kung may nasirang kayo, ipan nyo lang sa akin. I-share nyo man kung nabigyan ng babasahin o tumanggap sa Panginoon para mapalawak natin. So giving is essential, no? Sa Luke chapter 6 verse 38. Ang giving ay hindi lang yan pera. Ang giving ay giving ng time mo. Kaya umati ka dito, naupo ka. Giving your resources, your talent. Kanya na giving your time, talent, treasures, on your total life. Puro liberty, no? So, salamat tayo sa Panginoon. Dahil mismo ang author ng giving ay ang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Jesus. Kung hindi binigay ng Diyos Ama si Jesus, wala tayong kaligtasan. Salamat, nagbigay siya ng kanyang anak, si Jesus, so nagkaroon tayo ng kaligtasan. So tayo rin naman, magbigay rin tayo ng time para sa pag-share na kaligtasan sa iba. So winning, so dapat matuto rin kayo ng so winning. At siyempre, suporta. E paano si pastor makapunta sa mga baryo-baryo kung what that offering? What pang gasolina? Hindi ako kasabihin. At ako pang bakat Skyflix. Ay, maluya si pastor, hindi kasabihin nga. Ay, wabit offering. Ang offering na ito para sa piso wifi ng kagagto. So, yun ha. So, giving is essential. Kaya, nakalas kayo, mag-aral kayo mabuti, mag-graduate, makatrabaho. Para may sweldo kayo, para sa iyong sarili, sa pamilya mo, at para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Kung sumildo ka ng 100, yung 10 sa Panginoon, 90 sa iyo. Pero sa totoo lang, sa Panginoon naman lahat yan eh. Diba? Kumbaga,
discipline lang para ibigay yung bahagi ng Panginoon. Sa gobyerno nga 12% din, no? Oh. Sobra pa nga, kung naman pa, may monthly, quarterly tax, yearly. Tapos may sa DTI pa, may sa LTO pa, may sa real property pa, professional tax. Naming tax, pati yung interest mo sa bangko, may withholding tax pag ito pa ako. Tapos, manggali, hindi naman pala napupunta sa atin sa education, sa mga kalsada o sa mga health, napunta pala sa corrupt, sa mga bulsa pala nila. Kakutsaba rin pala yung commission ng audit, kaya mga paskil-paskil dyan na billboard na karamana, kung may reklamo, kung may ito ka mo, report ay, kakutsaba ng gali nanda. Kapansin mo wala nang mga billboard na, tinanda na nila kay ang commission ng audit, yung iba, kakutsaba rin. Kakutsaba yung ibang murisman. Kaya dapat, ang mga gapamuno sa atin ay katulad na lang ni Biko Soto, ni Libiste, mga ganyan na lang. At kayo na ang pag-asa. Kayo na. So dapat, yan ang dapat ay may takot sa Panginoon mo. Yan dapat ang mamuno. Dapat sa kanila niyan, firing squad, mga corrupt, mga government official, di ba, firing squad para hindi natularan. So dapat, dapat kayong mamuno, yung may takot sa Panginoon at mga talagang new generation dapat, no? Kasi dapat kayo na mamuno yung mga Jesus Christ sa puso. Okay? So, mangarap lang kayo kasama ang Panginoon. Kayo mag-pray. Lord, thank you. Father in heaven, sa iyong salita na kayo ang example ng giving, Lord Jesus. Binigyan niyo yung buhay niyo. Salamat. Ang God the Father, binigyan niya ang buto na si Lord Jesus for us. Thank you. Giving is essential sa amin rin, Panginoon. Ang aming buhay, bigay sa iyo, Lord. At aming mga resources, at aming message na natanggap, salvation, ay mabigay rin, mabahagi rin sa iba. Ang kaligtasan na yun. Kay Lord Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa message. At I pray, Lord, na sila pa ay lumago spiritual. Marami kong matutunan sa iyong salita. I-apply sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon, nag-represent ang bawat family. Gabayan niyo sila, Panginoon. Kanilang mga pangarap, Lord, tulungan niyo sila sa mga nag-aaral. Bigyan sila ng good health at talino hanggang makagraduate sila, Panginoon, at pagkaluban sila ng trabaho na ayon sa kalooban that for with God all things are possible, Panginoon, at magandang plano mo sa bawat isa sa amin, sa mga kabataan. Ito, Lord, gabayan mo, ingatan mo sila, Panginoon, sa sanlibutan, maraming mga tukso, maraming Panginoon, mga tao pa na wala pa sa inyo, Panginoon. Kundi maging matatag sila, Panginoon. Kanilang conviction principle ay nakabatay sa Word of God sa iyong salita, Panginoon. Maging matatag sila sa mga hamon, sa buhay, sa mga pagsubok, sa mga problema, Panginoon. Tulungan sila maging matatag. Meron kami, O Diyos, na kalaban si Satan. Pero salamat na matagumpay na kami dahil si Satan ay talunan na siya, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy kayong gumabay sa bawat isa. So meron ka mga panalangin ngayon. Nais mong pasalamatan, Panginoon. Meron ka mga kahilingan sa Panginoon. Come to the altar, and the altar is no other than the Lord Jesus Christ. Wala tayong lugar dito sa unan para lumapit, mag-pray, pero diyan ka lang sa upuan. Ano man ang gusto mo, i-pray sa Diyos Ama. In Jesus Christ's name, sabi ng Biblia, call unto me, and will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi sa John chapter 14, verse 13 and 14, ano mang hilingin mo sa Ama, in Jesus' name, ay kanyang gagawin. So, pray. Kahit mga 1 minute, diyan ka lang sa upuan, pwede mo nang ipag-pray yung ano man ang gusto mo ipag-pray sa Panginoon, hilingin mo sa Panginoon. Sige po.
sila ng safety, protection, blessing. Bless them and their family, Lord. At salvation ng mga unsaved loved ones. Apply them in giving, kahit sa praying. Bless also our nation, Lord. Mga government official na tapat sa inyo. And I pray, Lord, ang Israelites, Jewish people, we pray also for their salvation. Even the Arab people, Hindu, Muslim, we pray, Buddhists, we pray for their salvation. Sila rin makilala kay Jesus Christ, makain ng gospel and they will receive by faith Jesus Christ their Savior. Thank you for loving us. We love you. Thank you, Satan. Thank you, Sweet Holy Spirit. Thank you, Saint Salita. Bless every one of us, even our physical food, pagpalain niyo tayo. Jesus Christ name. Amen. Enjoy ating